Balansyado. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sinimula na ng Independent Commission for Infrastructure ang kauna-unahang live broadcast ng kanilang pagdinig ngayong Martes, Disyembre 2. Ito'y kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umunay malawakang korupsyon sa flood control projects. Unang humarap sa ICI si Laguna Congressman Benjamin Benji Agrao Jr. bandang alas 9:30 ng umaga. Kasunod na sumalang ang mga opisyal ng Land Bank of the Philippines, kabilang na sina Land Bank President and CEO Lynette Ortiz. Nananatiling nakabinbin naman ang desisyon ng ICI sa kahilingan nila Agrao at ng mga kinatawan ng Land Bank para sa isang executive session. Bukod sa kanila, nakatakdaring humarap sa mga magkakahiwalay na pagdinig mula sa Disyembre 3 hanggang 5. Sina Bulacan Congressman Danny Domingo, Davao City First District Congressman Pulong Duterte at si Sandro Marcos, ang anak ng Pangulo na Congressman ng Ilocos. Nakatakdang humarap ngayong linggo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Presidential Son, House Majority Leader Sandro Marcos at Davao 1st District Representative Pulong Duterte. Sa abiso ng komisyon, wala pang eksaktong petsa para sa pagdinig ng dalawang kongresista at hindi rin tiyak kung ila-livestream ito. Nagpahayag ng kanyang kahandaang humarap sa ICI si Congressman Sandro Marcos pero wala pang kumpirmasyon ng komisyon na kung payag rin ito na i-livestream ang pagdinig sa kanya. Pinatawag naman si Congressman Pulong Duterte ng komisyon dahil sa sinabi ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na tumanggap umanong kanyang distrito ng 51 billion pesos para sa mga infra project noong kasagsagan ng pandemic ng COVID-19. Una namang nasampulan ng live stream ng pagdinig o napagdinig si Laguna 4th District Representative Benjamin Agrao Jr. at ilang opisyal ng Land Bank of the Philippines ngayong araw. Samantala, sa kaugnay na balita, tinanggi ni Laguna Congressman Benji Agrao na tumanggap siya ng 9 milyon mula sa mag-asawang Diskaya. Sa pagdinig ng ICI, sinabi ng congressman na hindi niya personal na kilala ang mag-asawang kontraktor. Dagdag pa ni Agrao, wala pa siya sa pwesto noong panahong binabanggit ng mga Diskaya. Bukod dito, pinabulaanan din niya na tumanggap siya ng regalong exotic bulldog at sinabing wala siyang hilig dito. Narito ang kanyang tinig. Unang-una, hindi po ako mahilig sa bulldog. Hindi po ako mahilig sa bulldog dahil po malaway po yun eh. Talaga pong, ang first love ko pong aso ay German Shepherd. Dahil pogi po. So wala ho kayong tinatanggap na regalo Wala po, exotic Your bulldog? Wala po yun. Maliwanag po sa statement ninyo yun. Samantala, tumangging magbigay ng phone records sa Independent Commission for Infrastructure si Laguna 4th District Representative Benji Agrao Jr. Dahilan ng kongresista, baka magalit ang kanyang asawa dahil may mga detalye sa kanyang cellphone na hindi maaring isapubliko. Sinakyan naman ito ni ICI Chairman Andres Reyes na nagsabing kaya ayaw ng komisyon na i-livestream mga pagdinig ay dahil malalaman pa ang mga personal na detalye. Pakinggan at panuurin po natin ito. Hindi kayo magbigay sa amin ng phone records saka messages ng cellphone ninyo para ma-verify namin. Your Honor, ang... hindi po. Kasi ang cellphone ko po ay dalawa lang po eh. Yung pong bago kong cellphone, sa Viber lang po namin sa partido at saka po sa CA. Ito po lang ang aking cellphone. May mga ibang detalye po ito na hindi ko po pwedeng baka po magalit ang asawa ko. Kaya po. Opo. Kaya ayaw namin ng live streaming, naririnig ng mga tao tungkol sa asawa. Balansyado. Dagdag ni Agrao, walang kaugnayan ng laman ng kanyang cellphone sa mga alegasyon sa kanya. Balansyado. Samantala, sa iba pang mga balita, na-discover naman ng Armed Forces of the Philippines ang 252 ghost flood control projects. Mula sa higit na 60% na unang binalita ni Chief of Staff Romeo Bronner sa DZRH. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, natukoy ng mga kasundaluhan na may higit 200 guni-guning proyekto mula sa 10,000 ibineberipika sa buong bansa. Aniya, ang mga proyekto ay noon pang 2016 hanggang sa kasalukuyan. Bukod dito, 20,000 infrastructure projects pa ang patuloy na ine-inspeksyon ng AFP katuwang ang puwersa ng pulisya. Narito si Padilla.
There were 30,000 projects that were deemed for the armed forces and PNP collectively to inspect. From these 30,000 projects, 10,000 na po yung ating na-inspect from the side of the armed forces of the Philippines. And it turned out that a total of around 252 of this na mga naikot na po namin are ghost projects from 2016 to present. Samantala naghain ng not guilty si DPWH 4B Maintenance Division Chief Juliet Calvo sa kasong graft na may kaugnayan sa umano'y 289 million pesos na substandard flood control project sa Oriental, Mindoro. Humarap si Calvo sa Sandigan Bayan 5th Division ngayong araw para sa ikalawang arraignment ng kaso laban sa ilang mga opisyal ng DPWH Mimaropa. Bago ito, nakapagpiyansa si Calvo ng 90,000 pesos pero muli siyang nadetene nang i-amend ng ombudsman na prosecutors ang impormasyon para maisama siya sa malversation case na konektado rin sa parehong proyekto. Una nang naghain ng not guilty plea sa kasong graft sina Gerald Pacanan, Jean Altea, Ruben De Los Santos Jr., Dominic Serrano, Lerma Caico, Dennis Abagon, Felizardo Casuno at Montrexis Tamayo. Bukod sa graft, nahaharap din si Calvo at mga kapwa-akusado sa kasong malversation kasama si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na sinasabing beneficial owner ng SunWest Corporation na nagtayo ng umano'y substandard road dike sa Oriental, Mindoro. Samantala, tiniyak naman ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na madaragdagan pa ang mga opisyal na makakasuhan sa mga susunod na araw. Sa panayam sa programing Damdamin Bayan, sinabi ni Gomez, nagalit na ang taong bayan laban sa mga opisyal na nagnakaw sa kaban ng bayan. Narito ang kanyang tinig. May mga nahuli na tayo, no? Pero tandaan natin, isang kaso pa lang to, Lakay, no? Sa Oriental Mindoro. Marami pang sasampa in the next few days. At sigurado ako kasama na dyan yung mga big fishes. Itong huling kasong sinapa, may isang malaking balyena na tayong kinasuhan, si Rex Saldico, no? So marami pa sa darating na araw bago magpasko. Samantala, hinamon ni Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lumahok sa mga rally kontra katiwalian kamakailan na tumulong na lamang sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Nanawagan si Nartates sa publiko, mapa-pro o anti-government umano na magbigay ng impormasyong makapagtuturo sa pag-aresto sa mga natitira pang nasasakdal. Ginawa ni Nartates ang pahayag sa Campo Crame, kasabay ng paniguro na handa ang PNP sa posibleng ikatlong bugso ng malakihang mga kilos protesta. Ito sa 16 na inisyo ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Ang at-large pa ngayon at 3 sa kanila ay nasa bansa habang 4 ay nasa abroad, kabilang na si dating Congressman Zaldico. Pero liban kay Ko, ang 6 na at-large ay nagpahayag na ng kagustuhang sumuko sa otoridad. Liban sa mga pinaaresto ng batas, sinabi ni Nartates na bukas din ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, katuwang ang PNP sa iba pang asiste mula sa publiko. Balansyado. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, mayroon ng mataas na tsansang maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa laing 1,290 kilometers mula sa silangan ng Eastern Visayas. Oras na pumasok ito ng PAR bilang bagyo, tatawagin ito sa pangalang Wilma na 23 bagyong papasok sa bansa ngayong taon. Sa forecast naman ang pag-asa, posible itong maglandfall sa Eastern Visayas o Caraga. Dahil hindi pa tiyak ang magiging ruta ng bagyo, pinag-aanda na ng Weather Bureau ang Bicol Region, Eastern Visayas, Mindanao at posibleng maapektuhan ng bagyo. Asahan ng panibagong serye ng mga kilos protesta kontra korupsyon sa mga susunod na araw o linggo ayon sa grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Sinabi ni Bayan Secretary General Mong Palatino na babantayan nila ang bicameral budget session at pagpapasa sa national budget para sa susunod na taon. Patuloy ding mananawagan ng taong bayan para sa prosecution ng high-ranking officials na sabit sa korupsyon, maging ang pagpapanagot kay Pangulong Ferdinand Marcos
Marcos Jr. dahil umano sa budget insertions. Ayon kay Palatino, patunay ang September 21 at November 30 protests na naghahanap ang taong bayan ng katotohanan, hustisya at pagbabago sa sistema ng pamahalaan. Kasabay nito, tinawag din nilang simbolo ng paranoia at brutality ng administrasyon ang pagtungtong ni Interior Secretary John Vic Remulla sa container van malapit sa Mindiola habang nakaharang ang pulis sa mga demonstrador. Samantala, pinayuhan naman ni Senate President Tito Soto ang lahat ng mga kumukwestiyon sa pag-absent ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi ng senador, magkain na lamang ang mga ito ng reklamo sa Senate Committee on Ethics. Dagdag pa nito, hindi madaling baguhin ang may iral na rules ng Senado para lamang tumugon sa isang partikular na kaso dahil ito ang parehong panuntunang sinusunod ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Diin pa nito kahit hindi pa pumapasok ang isang senador ay tuloy naman ang operasyon ng opisina dahil nagtatrabaho naman ang kanyang mga staff. Nawawala ang 13 million pesos na ebidensya mula sa raid sa One Bataan Pogo Hub at 6 na pulis mula sa CIDG Anti-Organized Crime Unit ang tinitingnan ngayon sa umano'y hatian. Sa press briefing sa Camp Crame, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na posibleng pinaghati-hatian ng mga pulis ang bahagi ng perang nasamsam sa operasyon noong October 2024. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico, nasa 141 million pesos ang kabuuan perang nakuha sa pagsalakay. Pero nang maglabas ng utos ang korte na isauli ang pera nitong November, na-diskubring budol money na ang bahagi nito. Sa paunang investigasyon, lumabas na ang pera ay dinala sa bahay ni Police Lieutenant Colonel Jose Joel Arandia, dating hepe ng CIDG Anti-Organized Crime Unit. Bagamat hindi pa siya kabilang sa 6 na pulis na kakasuhan, relieved at nasa floating status na si Arandia na siyang sentro ng nagpapatuloy na investigasyon. Basta ano man ang mangyari, walang aamin. Naniniwala si Congressman Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite na magiging simula ng mapanganib na president o president ang ginawang pagsuspende sa kanya ng Kamara at magiging basihan ng mga ethics complaint na may kinalaman sa online expression. Sabi ni Barsaga, magagamit ng gobyerno ang desisyon ng House Ethics Committee para patahimikin ang mga kritiko dahil majority ng Kongreso ay kakampi umano ng administrasyon. Para kay Barsaga, kahit sabihin ng Kamara na unethical ang kanyang ginagawa ay hindi naman ito itinuturing na kasinungalingan. Pinatawan ng 60-day suspension ng House Ethics Committee and Privileges si Barsaga dahil sa mga questionabling posts sa social media at conduct unbecoming of a public official. Sa iba pang mga balita, nanguna ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa performance evaluation ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations noong 2024. Ito'y matapos kilalanin ang PCSO sa aspeto ng accountability, good governance, transparency at impresibong serbisyo sa tao. Nakamit ng ahensya ang 100% na performance rating, nagpinakamataas kumpara sa score na ibinigay sa iba pang GOCCs. Bukod sa impresibong revenues at collection efficiency, kinilala din ang budget utilization, ISO certification at human resource development ng ahensya. Samantala si PCSO General Manager Mel Robles ay tinanghal bilang isa sa 3 2024 Leadership Award finalists ng Governance Commission. Bukod sa naturang opisyal, dumalo din sa awarding ceremony sina PCSO Chairman Felix Reyes at mga miyembro ng Board of Directors. Balansyado. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumain nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss Karen Oyong At Henry Uri. Balans.